Samantala, nanawagan ng hustisya ang mga lumad sa Mindanao kasunod ng pagkamatay ng ilan sa kanilang mga lider at mga kasamahan. Marita Boahe sa detalye. Sunod-sunod ang pagpatay sa mga miyembro at lider ng lumad dito sa Mindanao. Matatandaang nitong nakaraang Biyernes ay pinagbabaril ng riding in tandem ang lumad school leader na si Hermie Alegre na dahilan ng pagkamatay nito habang grabing nasugatan ang kasama nitong tribal chief na si Danny Diarog sa sitio Kahusayan dito sa Davao City. Sa Alegre ay opisyal ng Parent-Teacher Association ng Salugpungan Tatano Igkanugon Community Learning Center, habang si Diarog ang chieftain ng Bagobo Tribe sa lugar. Galing sila sa meeting kasama ang National Commission on Indigenous People o NCIP at pauwi na sana sa kanilang bahay nang tambangan sila. But it's really unfortunate na mapapatay yung mga tribal people at saka leader. No, last week din may namatay din na isa. Galing din sa isang activity ng NCIP. So siguro kaya nga pinaforward namin sa central office yung para at least ma-coordinate din for proper investigation yung kaso. Samantala sa Barangay Tagakpan kung saan ginanap ang dinaluhang meeting ng dalawa ay nakausap natin si Barangay Captain Eusebio Bangkas. Noong Friday, meeting sa Ancestral Lumin, Bagubuklata. Tapos, magpatawag ako ng meeting kasi isa akong chairman ng Bagubuklata. Nagpirma kami ng MUA. Yung 6,000 hectares under sa Bagubuklata at Sister Lumin. Bago ang insidenteng ito ay pinatay din ang isa pang lumad leader na si Dato Ruben Labawan noong July 6 dito rin sa Davao. Matapos ito, noong namang July 12 ay patay din ang dalawang babaeng guro na sina Fahara Kabuntalan La at Siti Usop Abdullah habang nasugatan ang tricycle driver na sinasakyan ng mga ito. Ito'y nangyari sa Malugka sa Cotabato City. Panawagan ni Barangay Captain Bangkas kay Pangulong Duterte. Yun ang panawagan ko sa Presidente at ang Presidente natin sa Pilipinas, alam ng problema ng lupa, lalo na yung Ancestral Lumin. Ako, may tiwala ako sa Presidente natin ay matulungan niya. Sa ngayon ay nagbubuo ng isang task force diarog ang Davao City Police upang magkaroon ng malalim na investigasyon sa naturang insidente. Mula dito sa Davao City, ako si Marita Boahe, PTV News. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.